Magandang umaga sa inyong lahat. Oh. Maganda ba ang araw ninyo, Omod? Oh. Maganda ba ang kalusugan ninyo ngayon? Pero ang naghawak sa buhay natin, si Lord pa rin, wala nang iba. Walang mga bagay-bagay dito sa mundo na hindi alam ng Diyos. Mabuti man at masama ang ating mga ginagawa, alam ng Diyos ito. Kaya pasalamat ako sa Diyos kahit sinusumpong ako ng asma ganina ay hindi naman ako inuubo lang ako. Mayroon kasing mga inuubo dito sa bahay. Hindi lang naman kasi ako ang nakatira dito. May kasama akong mga lalaki. Ang isa nagtatrabaho, ang isa hindi. Pagala lang dyan sa baba. At ang isa kong kasama, ito. Lapit na lapit sa akin to Ngayon, babala ko lang kasi malakas ang bagyo dito sa amin pero hindi sa aming lugar. Sa ibang lugar yun, malakas ang bagyo, ang gumuho ang mga lupa. Saan kaya yun? At bakit kaya? No? Nakasulat doon sa Habakuk. Sa Habakuk. Ang nakasulat doon sa Habakuk, si Yahweh nakasakay sa kanyang kabayo na ulap. At sumasabay ito sa bagyo kung saan ito nananalasa. Ang mga bagay-bagay ay ang Diyos ang naghawak, hindi ang tao. Kahit anong gawa ng tao ng mabuti, pag kulang siya lumapit sa Diyos, wala siyang magagawa. Kasi ang kabutihan ay galing sa Diyos. Kaya hindi ko alam kung ano, pero manalangin na lang tayo sa Diyos, no? Kahit sa mga kalamidad na pinagdadaanan ng tao ngayon, wala naman tayong magagawa doon. God in control. Siya ang nagkokontrol sa lahat ng bagay. Mabuti man ito at masama, dumarating sa buhay natin ang mga bagay na yon. Ang mahalaga lang ay ikaw nakapaghanda. Handa ka na ba na harapin ang Panginoon? Handa ka na ba na kung anong sasabihin ng Diyos sa'yo, masag mong maayos? Kung hindi ka pa handa, ngayon lang maghanda ka na. Kahit punuin mo pa ng Biblia ang iyong isip, kung wala ka talaga sa Panginoon. Ako nga may ministry ako. Ako ang nangangalaga sa lugar nito. Pero hindi ako perfectong tao. Inaamin ko yon. Nagkakamali, nadadapa, nasusubsob ang mukha sa lupa. Pero ang pag-amin sa katotohanan, yun ang mahalaga. Inaamin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga pagkukulang, ang lahat-lahat. Kasi yung nananalasang bagyo nasa Kabisayaan At alam ninyo yon kung saan sila ngayon. Ang katanungan kung pinapanalangin ba nila ang kanilang bansa? Tumatawag ba sila sa Diyos para sa kanilang bansa? Para sa kanilang sarili? Yun ang tanong na ibinibigay ko sa bawat isang mga content creator. Kasi alam nila yun. Alam nila yun. At hindi lingid sa kanilang kaalaman ang kanilang mga ginagawa.
kung bakit pinarusahan ang kanilang lugar. Yun, alam nila yun. Dati sinasabi nila ang Metro Maynila, ganyan. Pero hindi nila alam na sa kanilang lugar pala mananalasa yun. Ang Metro Maynila, ang mga anak ng Diyos dito, hindi natatakot sa kamatayan. Kung hindi hinaharap ito. Hinaharap na buong katapangan, hinaharap ng panalangin, panaghoy. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin eh. Sabi ng Diyos, manalangin tayong managhoy sa Kanya. Kaya hindi ako umaasa ako sa Kanya na iligtas niya ako at ang aking pamilya, iligtas niya ang Metro Maynila sa kapahamakan. Kaya doon ako umaasa sa Kanya. Thank you, God bless sa inyong lahat. At sight out sa inyong lahat, no? Sumasa inyo sana ang Panginoon.